Sa isang eksena ng paggunita sa nakaraan ang nagpapakita kung gaano kagaling lumaban si Kilika, at si Amelia naman ay palaging proud na pinapanood siyang lumaban at maayos ang lahat hanggang sa isang araw, dumating si Liam at sinabi kay Amelia na gusto niyang ipawalang bisa ang kanilang kasunduan sa engagement. Pumanig si Kilika kay Liam at tinawag si Amelia na anak ng kasamaan at hindi pa man nakaka-react si Amelia. Tumalikod na rin sa kanya si Liam at ang ibang mga kawal at ang pag-alala sa pangyayaring ito ay labis na nakasakit sa puso ni Amelia, kaya binanggit niya kay Kilika na handa siyang umalis para maiwasan ang gulo. Ngunit hindi pumayag si Kilika kaya't napilitang manghimasok si Akira. Tinanong ni Akira si Kilika kung bakit palagi niyang tinatawag na kriminal si Amelia at inalis ni Kilika ang manggas ng kanyang damit at ipinakita ang peklat doon, at binanggit niyang si Amelia raw ang naglason sa kanya. Lumapit si Kilika kay Akira at bago pa man siya mapigilan ni Amelia para ipikit ang kanyang mga mata, tumingin siya sa mga ito at ginamit ang kanyang kakayahan na tinatawag na mesmerize at dahil dito, dapat sana ay susunod si Akira sa lahat ng utos ni Kilika. Ngunit sa unang pagkakataon ay nagalit si Amelia at sinisigawan niya si Kilika at inutusan itong palayain si Akira mula sa kanyang mahika. Bago pa lumala ang sitwasyon ay nagsalita si Akira at sinabing wala siyang mahika o sumpang nararamdaman. Nabigla si Kilika dahil hindi dapat makalaya sa kanyang kapangyarihan ang isang taong mas mataas ang antas kaysa sa kanya, dagdag ni Akira kay Kilika na kailangan nitong linisin ang pangalan ng kanyang kapatid, ngunit dahil dito ay nagalit lalo si Kilika at inutusan ang mga sundalo na patayin si Akira. Naghanda na si Akira para lumaban nang biglang dumating ang ama ni Amelia at pinigilan ang anumang pagdanak ng dugo. Lumapit siya kay Kilika at mariing hiningi ang kanyang paliwanag subalit nang makita ng hari na ginamit nito ang kanyang kakayahan sa mga sundalo, ipinangako niya na parurusahan ito sa tamang oras. Pagkatapos ay sinabi ng hari kay Akira na umalis na dahil tapos na ang pakay nito at sinabi naman ni Amelia na si Akira ang nagligtas sa kanya, pero iginiit ng hari na kailangan pa rin itong umalis dahil bawal sa mga dayuhan na tatapak sa kanilang banal na lupain. Biglang sumasabat si Akira upang ipagtanggol si Amelia at nagulat ang hari sa tapang nito at pinaalalahanan siyang hindi siya sakop ng kanyang kaharian, kaya wala siyang obligasyon na sumunod sa mga utos ng hari at sa katunayan, handa si Akira na lumaban kung iyon ang paraan para mapalaya si Amelia. Napagtanto ng hari na hindi basta-basta si Akira nang makita niyang sinusubukan ni Liam na bumangon matapos itong patumbahin ni Akira. Dahil sa katigasan ng ulo ni Akira ay nagpa siya ang hari na hamanin siya sa isang duelo at ginawa niyang kinatawan si Kilika. Ipinahayag ng hari na gaganapin ang duelo sa harap ng dambuhalang banal na puno at habang papunta sila roon, tinanong ni Akira si Amelia tungkol sa bansag na anak ng kasamaan na ibinabato sa kanya ni Kilika. Ipinaliwanag ni Amelia ang lumang alamat na kapag may kambal na ipinanganak, isa sa kanila ay magiging kakaiba at magdadala ng kasawian sa mundo. Nagulat si Akira nang malaman niyang kambal pala si Amelia at si Kilika at idinagdag naman ni Knight na matagal nang pinabulaanan ang pamamahiin na iyon tungkol sa kambal. Ngunit sinabi ni Amelia na baka totoo ito sa kanyang kaso dahil siya lamang ang may magkaibang kulay ng mata at tainga. Agad namang sinabi ni Akira na maganda naman talaga ang kulay ng buhok at mga mata ni Amelia. Bago magsimula ang duelo ay binalaan ni Amelia si Akira na napakahusay ni Kilika sa paggamit ng espada. Nagulat si Akira dahil mataas pa rin ang tingin ni Amelia sa kanyang kapatid at inamin ni Amelia na dati ay siya ang dahilan ng kanyang saya at pagmamalaki. Dahil dito ay nagpa siya si Akira na huwag gamitan ng espada si Kilika at dadaan na lang sa pag-iwas. Nagsimula ang laban at mabilis na umiikot si Akira sa paligid nito, mabilis na umiiwas sa bawat pag-atake habang ipinapakita na kaya niyang talunin ito anumang oras. Dahil sa inis ay ginamit ni Kilika ang kanyang buff skill na naglabas ng malakas na alon papunta kay Akira, ngunit hindi pa rin ito sapat para mapabagsak siya at napansin ni Akira ang lungkot sa mga mata niya kaya't tinangka niyang kausapin ito, pinatumba niya si Kilika at sinabing pinupuri siya ni Amelia. Ngunit mariin itong sumagot na si Amelia raw ang kumuha ng lahat mula sa kanya na galit, naglabas si Kilika ng buong lakas ng kanyang buff skill kaya't napilitan si Akira na gumalaw ng mas mabilis. Nang napagtanto niyang maaaring madamay ang mga nanunood ay sinabi ni Akira kay Knight na protektahan si Amelia. Sumigaw si Kilika at binanggit na si Amelia ang banal kong kapatid, ang kumuha ng lahat mula sa akin at simula nang mapansin ng mga tao na siya ay espesyal ay nawala na ang lahat sa akin. Nang napagtanto ni Liam na lumalala na ang sitwasyon,
ibinigay niya kay Amelia ang sanga ng paglilinis at sinabing gamitin ito para mailigtas si Kilika. Ginamit ni Amelia ang kapangyarihan ng sanga upang linisin at gisingin ang lahat ng nasa ilalim ng mahika ni Kilika, ngunit lalo lang nitong itinulak si Kilika sa kawalan ng pag-asa dahil naniwala siyang tuluyan na siyang nawalan ng lahat. Ibinuhos niya ang lahat ng kapangyarihan sa kanya at napagtanto ni Akira na maraming masasaktan kung patuloy siyang iiwas sa mga atake. Agad niyang ginamit ang kanyang shadow magic at inutusan itong lumunin ang ligaw na buff skill ni Kilika, at pagkatapos ay inutusan din itong lumunin siya mismo upang makontrol ang lakas na iyon at tumanggi si Kilika na umatras at muling sumugod kay Akira, ngunit madali lang niya itong napabagsak. Sa wakas ay kumalma si Kilika at napaluha habang sinasabing tapos na ang lahat dahil na-cancel na ang kanyang kakayahan. Binanggit naman ni Amelia na nagkakamali siya dahil hindi kailanman napasailalim sa kanyang mahika si Liam at sa sandaling iyon, umamin ang hari na siya ang tunay na may kasalanan sa lahat dahil siya ang nagtanggal ng mga alaala ni Kilika. Ibinalik ng hari ang mga alaala ng anak at naalala niya na noon pa man ay kasama na niya si Liam at isang araw. Habang nasa dungeon ay nakilala niya ang isang kakaibang lalaki na nagbigay sa kanya ng kain na hinalang gamit, sinasabing makakatulong ito para tumaas ang antas niya. Ngunit sa halip ay mas marami pa itong mga halimaw na lumabas at upang pigilan silang makatakas sa kagubatan, hinarap ni Kilika ang mga ito mag-isa at sa gitna ng laban, dumating si Liam kasama ang mga sundalo ngunit nasaksak siya ng mga halimaw at namatay. Dahil sa matinding kalungkutan ni Kilika ay napilitan ang kanilang ama na ipalimot sa kanya ang lahat, subalit nagawang iligtas ni Amelia ang sitwasyon gamit ang dalawang natatanging mahika at gravity at resurrection at sa tulong nito, nabuhay muli si Liam. Pagkatapos nito ay lumayo ang lahat kay Kilika upang hindi niya matuklasan ang katotohanan balang araw, kaya nagkaroon siya ng pakiramdam na mag-isa siya at ipinahayag ng hari na sinadya niyang isinabak si Kilika sa duelo, upang makita niya muna ang tunay niyang lakas bago sabihin ang katotohanan. Lumalabas na immune si Liam sa mahika ni Kilika dahil habang siya ay binubuhay muli, isang dahon mula sa banal na puno ang pumasok sa kanyang katawan at sa wakas, napagtanto niya na maling inakala niyang ang kabutihan ng mga tao ay pagwawalang bahala. Napaluha siya at iginiit na isa siyang hangal kaso niyakap siya ni Amelia at sinabing hindi kailanman nawala ang tiwala niya rito. Sa sandaling iyon ay mahigpit silang nagyakap at tuluyan nang nilimot ang kanilang hidwaan at dahil nanalo si Akira sa duelo, pinaalalahanan niya ang hari na malaya na si Amelia na pumili ng sarili niyang landas at tinupad ito ng hari. Tinanong siya ng hari kung saan ang susunod niyang pupuntahan at sinabi ni Akira na sa lupain ng mga beast folk upang makakuha ng mga sandata. Kinagabihan ay paulit-ulit na pinapatawag ni Amelia ang pangalan ni Akira bago sabihin dito na sasamahan niya ito saan mang sulok ng mundo. Samantala sina Sagto at ang iba pang mga bayani ay papunta rin sa lupain ng mga beast folk.